Paano ka ba naging child star? Nagsimula lang po ito sa isang inspiration. Na-inspire po ako sa pinapanood kong teleserye sa GMA na nandun po si Kuya Alden. Siguro nagtataka po kayo ngayon kung bakit po ako nandito sa inyong harapan. So si Alden ang idol mo? Si Kuya Alden po talaga yung idol ko before pa. Sabi ko po, bakit hindi ko siya i-try? Feeling ko magiging happy ako. Doon po nag-start yun na nag-workshop po ako. Nag-start ako sa commercial. Kasi nagkaroon po ng audition dito sa GMA. Hello Kathden fans! So main items natin mga kasimbrers, niregaluhan ba ni Sir Alden si Ma'am Catherine ng damit at saka si Baby QQ, and then update sa bahay ni Sir Alden mga kasimbrers, and marami pa po, no? So uunahin na nga natin dito mga kasimbrers. Ang galing, no? Kasi napansin ng isang Kathleen admin mga kasembreros. Itong suot nga ni Ma'am Catherine kahapon kahapon nung dental check-up siya mga kasembreros, na parang twinning sila, no? Ni Sir Alden mga kasembreros. So parang yung kay Sir Alden kasi damit niya ito, halatang in love din. Halatang in love si Ma'am Catherine sa kanyang smile. And then yung kay Sir Alden nga, no, parang pinag-connect ng isang Kathleen admin mga kasembreros. So yung damit kasi ni Sir Alden nung bumisita sila sa Showtime during Hello Love Again promo ay kapareho, no, ng stripes na black and white mga kasembreros ng damit ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So pero hindi ko alam kung hindi ko lang sure kung totoo, no, pero parang naisip lang din ng isang Kathleen admin mga kasembreros. So kung niregaluhan man siya ay nagpapasalamat tayo, pero malamang sa malamang yung ireregalo ni Sir Alden ay hindi damit, no, na tulad niyan, or pag twinning sila, no, po pwede, pero palagay ko dapat mamahalin, no, tulad ng bag sa Bottega, no, sa Carson City nila sa Amerika dati. So mamahalin ba na dapat minimum 200,000 200,000. So joke lang po mga kasembreros. So tapos si ate ni Catherine ay nag-share, no, ng birthday pictures ni Baby QQ. So naisip ko talaga dito na niregaluhan si Baby QQ din, no, ni tito niya Alden, kasi sobrang close ang dalawang ito. Mahal na mahal ni Baby QQ din itong si tito niya, and then lalo na si tito niya, no, tito niya Alden, na sobrang generous. Kasi mahilig din talaga sa bata si Pops Alden mga kasembreros, na kung saan nga ay yung anak ni Marlene Capones at saka ni Coach Mauro ay kumapa-spoiled sa kanya mga kasembreros. Kapag anong itinuturo niya Baby Avi ay ganun din po ang kanyang ginagawa mga kasembreros kay QQ. So talagang palihim lang talaga ang atake ni Phenomenal Box Office Cinema King CEO, producer at director mga kasembreros, no, na magregalo kay Baby QQ sa kanyang birthday. Kasi hindi mo nang pwedeng kalimutan lang, no, na dati close kayo tapos ngayon ay parang wala lang mga kasembreros, or parang wala na. So walang ganun, no, ganun mga kasembreros. And then ito, so update nga, no, dito sa bahay ni Sir Alden, nag-post ang si Sir Pat. So nagkita pala sila, no, ang daming ganap pala kahapon ni Sir Alden mga kasembreros. So Sunday with Alden, another productive Sunday with my super loves. Client Alden Richard 02, excited for the Ghost Month Ghost Month to end, na para na we can start na. Hello to our brand suppliers, we'll see you all when Alden gets back from his trip, no. Happy Sunday to all my super loves. So lots of love, Pat, no. So ito po yung kanyang main designer mga kasembreros, no, si Sir Pat Kauna mga kasembreros. So abangan natin ito yung mga updates pa, no, ng bahay ni Sir Alden mga kasembreros. So para sa kanilang future house, no, ni Mrs. Falkerson. And then ito, so nag-share pa, no, ng stolen pictures ang Cream Silk mga kasembreros. So mas malinaw at saka mas magandang makuha mga kasembreros during doon sa Cream Silk event nga, no, sa SMX Center. So siya, kaka-post lang mga kasembreros. So ang ganda, no, ang ganda ng kanilang ang ganda ng kanilang tandem dito. And then narinig ko dito one time, sabi ni Ma'am Kat sa dito sa doon sa isang nakasama niya na parang host or parang fan yata. Ang ganda mo. Ang siya, mahilig siya mag-appreciate, instead na yung mga tao nagagandahan sa kanya rin,
And then siya rin mismo na kumapa, nag-affirm at saka nagko-compliment na ang ganda mo, ang cute mo, ang pogi mo, parang ganon mga kasembreros, ng cute mo. So affirmation at saka physical touch din ang love languages ni phenomenal box office cinema queen mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, parang pinagsabi ng nag-post dito, Glam Life Diaries, Limpaso, parang magtatambal daw si Daniel Padilla, tsaka si Sir Alden, tsaka si Ma'am Catherine, na sa akin ay malabong mangyari mga kasembreros, no? Sabi niya pa dito ay, the impossible has happened. Catherine Bernardo, Alden Richards, and Daniel Padilla are uniting in ABS-CBN and GMA's grandest collaboration ever, a historic project that's shaking Philippine showbiz to its core. All details in comment. So, para sa akin, imposible ito. Kahit si Ma'am Catherine ay hindi ready, no? At saka ayaw niya makatrabaho na si Sir Daniel Padilla, mga kasembreros. Pero hindi ko alam, 2 hours ago no? Hindi ko alam kung bakit na-post ito ng isang admin or ng isang fan, mga kasembreros. Tapos yung picture niya kasama pa sina Seth Fedelin, of course, no? Sina Ma'am Catherine, Sir Alden, and then si Daniel Padilla, mga kasembreros. Daniel, Catherine, Alden, the grandest project soon. So, di ko alam kung saan niya napulot itong pero hayaan na natin mga kasembreros. And then ito, so ito mga kasembreros, in-interview si Will Ashley, talagang hangang-hanga siya, tsaka inspiration niya talaga si Sir Alden. Kaka-post lang kasi nitong, parang kaka-interview lang ni Ma'am Jessica Soho kay Will Ashley, mga kasembreros, sa sobrang sikat nga, no? Sa PBB galing, mga kasembreros. So, sobrang inspirasyon niya si Sir Alden, mga kasembreros. So, parang siya yung naging inspiration niya na pumasok sa showbiz and so on, mga kasembreros. So, grabe, no? Grabe yung impact ni Sir Alden sa kay Will Ashley, mga kasembreros. So, talagang hinahangaan siya ng mga kabataan. And yun naman talaga sana, no? Yung mga kabataan ngayon, huwag magmadali, huwag magmadali sa mga relasyon and so on. So, nagsimula lahat talaga na inspiration niya dati si kuya niya Alden. So, parang nagpapananood siya dati ng teleserye and so on, mga kasembreros. So, grabe. Ang cute-cute ni Will Ashley, mga kasembreros. So, nakakatuwa lang, no, naisipin na inspirasyon ka ng kabataan. And syempre na si Will Ashley sobrang sikat na. And then ito, no, glam team, kasama ni Ma'am Catherine ng kanyang glam team, mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine ay sobrang kulit na nagpawaki-waki. Hindi ko alam itong naka-cap, no? Sana po ay si Eunice ba to? So parang ganun. So sana may makapagsabi sa akin, mga kasembreros, ng name niya. Kasi parati ito na kasama sa mga dito sa mga event niya, sa shoot and so on. Pero hindi ko alam ang pangalan niya. And then last item natin, si Sir Alden, no, nag-post sa kanyang Instagram story, GMA News, no, ito yata yung parang lunar or solar eclipse, mga kasembreros, no? Kasi para siyang buwan na kulay pula, mga kasembreros. So, pero hindi ko parang dito, wala siyang ibang caption picture lang, mga kasembreros, yung nakalagay dito ng pinost ni Sir Alden, mga kasembreros, sa kanyang Instagram story. So para siguro nagandahan siya dun sa buwan, mga kasembreros, no? So yun po. Alright, sinampo sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Again, today is September 8, 2025. Monday na po. Blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Yung Mga May Pleasure. Psalms 111, 2-10. The works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. So ito yun, no? His work is honorable and glorious, and His righteousness endures forever. He has made His wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He has given
food to those who fear Him. He will ever be mindful of His covenant. He has declared to His people the power of His works in giving them the heritage to the nations or of the nations. The works of His hands are verity and justice. All His precepts are sure. They stand fast forever and ever, and are done in truth and righteousness. He has sent redemption to His people. He has commanded His covenant forever. Grabe, no? Holy and awesome is His name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all who do His commandments. This or His praise endures forever. Napakaganda mga kasembreros. Ang kukunin ko lang sanang verse dito sa chapter na 111 mga kasembreros ay itong verse 2, no? Na sabi dito ay, the works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. So yung may mga pleasure, no? Yung mga natutuwa, yung mga nagagalak lamang sa Panginoon mga kasembreros. Yung pinag-aralan ng mga tao, pinag-aralan ng mga scholars, pinag-aralan ng mga ancient people, pinag-aralan at pinag-aaralan ng mga present scholars and people and men and children of God mga kasembreros. So sabi ko, ito lang sana. Pero sabi ko, sobrang ganda ng ibang verses pa, no? Ng 3 hanggang 10 mga kasembreros. So sinama ko na siya mga kasembreros. Grabe, no? Kung pa yung dito pa lang sa isang chapter pa lang ito mga kasembreros, nakakalula na yung greatness, no? Yung kadakilaan, yung kanyang works, yung kanyang creation mga kasembreros, no? Hindi ko ma-put into words how amazing, how wonderful, how supercalifragilisticexpialidocious and illegalfuchsiapapaconerius sa ating long words mga kasembreros, ang kadakilaan, ang gawa mga kasembreros, ang marvelous, no? At saka yung kamanghamanghang workmanship sa creations pa lang. Yung mga creations ng Panginoon mga kasembreros, sila yung isa yun sa mga nagsasabi, okay? Kumbaga pa sila yung nagsasalita, no? Nagmamanifest na nakita natin na kapag sila po ay nagagandahan tayo, na amazed tayo mga kasembreros. So, it's one way of saying na ganito ako kadakila. Okay? Kasi kaya kong gawin ang universe, kaya kong gawin ang mga kaparangan, ang mga kahayupan sa ilalim ng dagat, sa ibabaw sa impapawid, no, sa kalangitan, sa jungle, no, sa kagubatan, and so on, sa sangkalupaan, and so on mga kasembreros. So dito pa lang talagang sa creation niya pa lang, kumbaga pa yung creations speak of who God is, no, how amazing, how wonderful, how majestic mga kasembreros, how splendid ang ating Panginoon mga kasembreros when it comes to creation. So ito ay yung salita ng Panginoon kasi, no, studied by people, studied by those who have pleasure in them. So, yung mga taong natutuwa, yung mga taong mahal, yung mga taong may galak, no, may kumapakarangalan nila, no, ang Panginoon mga kasembreros ay pinag-aaralan yung kanyang salita sa Biblia. Okay, as simple as this, ang mga taong hindi natutuwa, walang kagalakan sa Panginoon, ay hindi rin po yan sila nag-spend ng oras. Wala sa schedule nila, no, sa kanilang daily agenda ang salita ng Panginoon, because they have no pleasure in the words of God. So as simple as that mga kasembreros, na kasi dito nga mga kasembreros, maliban sa pagkain ng ating kaluluwa ang Biblia, natuturuan tayo, and isa ito sa mga yung Biblia talaga, no, ay isa sa mga ito yung pinaka love letter niya, and at the same time dito natin makikita na kaya palang gawin ng Panginoon to, hinatin niya pala yung tubig or yung Red Sea sa time ni Moises, napahinto niya pala yung araw sa time ni Joshua, kaya niya palang patibagin or wasakin ang walls of Jericho sa time nila Joshua, kaya niya palang talunin ng isang giant gamit ang isang binatilyong David, and so on mga kasembreros. Ang daming miraculous works, no, sa time ni Jesus Christ, talagang harap-harapan, no, personal nila na experience at nakita mga kasembreros na witnesses na nakita ang mga bulag, no, gumaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, nakalakad ang mga lumpo, and so on mga kasembreros. And sabi nga sa Biblia ay kung isusulat lahat ng miracles na ginawa ng Panginoon mga kasembreros ni Lord Jesus Christ nung dito pa siya sa lupa, ay hindi kasya sa mundong ito. So imagine niyo, kasi nag-jump kasi, no, from 12 years old, no, di ba sinilang si Jesus Christ, tapos naging
binatilyo niya siya. Tapos, yun, naging 30, parang lumabas siya bigla, parang yung 18 years ay nawala mga kasberos na yung 13, 14, 15, 16 hanggang sa 30 years old kasi parang sumulpot lang siya. Sa Biblia, sumulpot lang si Jesus Christ, yung character niya ulit naging 30 years old. So yung years ng 13 to 29 hindi na isama doon. So imagine niyo, grabe yung infinite wisdom niya at ang kanyang mga salita at ang kanyang mga ginawa mga kasberos na hindi na-ilista lahat sa Holy Bible. So imagine mo kung nailista lahat ay hindi na siguro magkakasya. And yun ang sabi ng Biblia rin mga kasberos no, sa Book of John. So He has made His wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He has given food to those who fear Him. So, di ba sa tao, kunwari yung legacy, maraming nagawa, no? Yung tao, kunwari yung isang politiko, yung isang presidente, yung isang mayor, yung isang writer like Jose Rizal, no? Hanggang ngayon ay buhay pa siya mga kasama sa alaala ng mga tao kasi nga may mga dibulto, may mga statwa, no? May mga libro no nagpapatunay, and those books, those information mga kasembreros ay tinago at saka kumapanilimbag at saka pinasa from generation to generation. So mas lalo ng Panginoon natin. So nandyan ang mga bundok, nandyan ang mga nandyan chocolate hills, no? Nandyan ang mga hayop, mga kasus to remind us na para maalala natin siya. Okay, para maalala natin na ganito siya ka-dakila, ganito siya ka-compassionate, ganito siya ka-gracious, ganito siya ka-dakila mga kasembreros. So He will ever be mindful of His covenant. He has declared to His people the power of His works in giving them the heritage of the nations. Grabe, no? Alam nyo, hindi kumapa yung adjectives natin kahit na naka-superlative degrees yan sila. Multiply mo sa 1 billion, gazillion times mga kasembreros. I-multiply mo pa yan sa 1 trillion. Ay hindi siya, kumapa yung kadakilaan ng Panginoon, hindi kayang i-measure, hindi kayang i-calculate mga kasembreros ng human standard and human calculator. Ganun po katindi ang kanyang kadakilaan mga kasembreros na hindi mapapantayan ng tao, ng anumang human intelligence, kahit na AI man yan mga kasembreros or internet. So yung last verse nga niya dito ay, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do His commandments. So yung dito is una, may takot sa Panginoon, doon nagsisimula ang wisdom. Kaya ang wisdom kasi God-given, kay God's gift yan mga kasembreros, yung kaalaman. Iba yung knowledge, iba yung intellect na pwede tayong mag-review. Well, of course, no, part yun ng wisdom ng tao na tayo po ay nagbabasa ng Biblia. So, hindi kasi natin makikilala ang Diyos if we don't read His love letter of who He is. Paano mo nalaman na ganito pala si Edgar Allan Poe? Paano mo nalaman na ganito pala si Jose Rizal? So, you have to research, no? You have to know his writings, know his works, kung bakit siya naging sikat at naging malaki ang ambag niya sa kalayaan ng Pilipinas, na Andres Bonifacio, and so on. So, magre-research tayo. Same goes with sa Panginoon mga kasus. We have to read, we have to know His power, His deeds of who He is mga kasus, His character, His entirety mga kasembreros. So, there's no book as better or higher or more reliable than the Holy Bible mga kasembreros. So kung gusto natin makilala pa siya lalo, we have to go to the Holy Bible, of course, na wala ng iba mga kasembreros. So we can also listen to pastors, no? And preachers and evangelists mga kasembreros. Pero para sa atin, dapat tayo mismo ay naglalaan tayo ng panahon at oras talaga na magbasa ng Biblia mga kasembreros. Kasi hindi naman all the time nandyan si pastor, nandyan si evangelist, nandyan yung tao na mag-remind sa atin. So dapat tayo rin po mismo kasi yung yung relationship mismo mga kasembreros ay personal. So iba yung relasyon ko sa Panginoon sa Kanya, tapos sa'yo din sa prayer time mo, sa devotional time, sa Bible time. So ganun siya mga kasembreros. So each and every one of us dapat ay nagkakaroon ng Lord time, no? May time tayo sa pagbabasa ng Biblia, panalangin, and so on. Alright, so grabe ng ganda nito mga kasembreros. Pero in the meantime, ayun lang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, at panahon na magkaroon tayo in reading His Word mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga sarsen pa. Alam po.